Good evening guys. Welcome to our third day ng ating training. We are on our third day. Nag-start tayo ng Friday if I'm not mistaken. Okay, Friday, Saturday, Sunday ngayon. Tama ba? Yep, okay. So, tonight, yun, nakabalik na ako ng bahay. Hopefully guys, yung aking audio ay okay naman. Type 1 kung okay yung audio ko. Kasi nakita ko kanina kung parang nag-chop, nag-ano pa rin, unstable connection. So, kung okay yung audio ko, type 1. Okay, good. Awesome. Now, tonight, ang gagawin natin ay isi-set up natin yung campaign ni Ma'am Charmaine. Okay? And nabanggit sa atin na this is more of like t-shirts for kids. Tama ba, Ma'am Charmaine? Kasi may sinabmit yung one picture sa email ko. And tama ba? Correct me if I'm wrong. Kung ang target audience mo dito is probably parents who have like infant or kids na para dun sa ano mo, para dun sa shirt mo. Nasaan na si Ma'am Charmaine? Nandito na ba siya? Ayun, nandun siya. Yes, Ma'am Charmaine. You can unmute. Mukhang may problema sa audio. Hindi namin ikaw marinig. Narinig ako. Ayan, good. Rinig ka na namin. Yes po, pang infants na clothing. Pero sir, parang 2 years ago, hindi ko na masyadong ina-update. So, parang kinrate ko lang. Kasi nga, hindi ako marunong masyado pa mag-business suite tsaka mag-ads. So, Got it. parang Okay. iniwan ko lang na nakatenga. So, yun. Kung ano lang po yung picture na nandun, yun lang sinend ko. Okay, parang gusto mo siyang i-revive in a way, pero parang gusto mong matutunan kung paano mo i-set up yung campaigns, tama? Yes po. Okay. Parang, syempre, yun po. Kaya, kinrate ko lang siya before. Then, once I have time nga para mag-aral, then, re-revive ko siya. Okay, good. Help me understand, ma'am, kung magkano ang price point nito from the bottom price point to like may tinatawag kasi tayong ano yung price anchoring, okay? Help me understand magkano ang lowest price point nito at magkano yung probably the high ticket offer or yung pinaka pricey na amount para dun sa product mo na to. Anong range niya? Ganun na lang para Mga siguro masimple. po, 100 pesos to mga 650 pesos. Okay. Kumbaga lahat ng products po na ibebenta doon is mga ganun lang yung mga range. Okay. Thank you so much for that information. And the reason why I'm asking you this is because if you are going to sell a product, okay, and then you are going to run Facebook ads, parang I'm telling you na probably you are bound to fail. Okay? Sorry for having a negative intro, but I'm trying to give anong tawag dito? Yung probability kasi kapag lower product, kumbaga ang price point mo ay nasa 100 pesos lang, probably magiging struggle sa iyo yon pagdating sa cost per purchase. And i-explain ko yon sa pang 5th day natin sa Tuesday. Okay? Kasi kung partly nasa 600 pesos yung pinaka malaking amount na pwede mong ibenta, may chance ka to anong tawag dito, to scale your campaign. Pero kung 100 pesos lang, between 100 pesos and 150 lang, I doubt magkakaroon ka ng magkakaroon ng scalability yung iyong product. Okay? And magme-make sense yung sinasabi ko sa inyo sa pang 5th day po ng training natin. Kasi, imaginein mo na lang, ang cost per purchase, let's say, nag-test ka ngayon, di ba? Nag-test ka ngayon ng product mo. Tapos, roughly, ang cost per purchase is 100 pesos.
Okay, cost per purchase. Tapos ang binibenta mong product, 100 pesos din. Paano ka magkakaroon ng margin doon? Mahihirapan ka magkaroon ng margin doon unless na lang na ang cost per purchase ay between 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Probably meron kang chance to compete. Pero kung ang price points mo ay within that range, mahihirapan kang mag-scale. Okay? But for the sake of this demo, I'm going to give you guys an idea on how to be able to anong tawag dito? Compete. Okay? Sa anong tawag dito sa auction. Kasi di ba remember guys, I think I forgot to explain to you guys yung auction. Okay? Dapat supposedly na discuss ko to kahapon. Okay. I'm going to discuss it today. Let me know if kasi may may memory loss ako minsan. Kung na-explain ko na sa inyo to. So let me just quickly share my screen. Share my screen. Okay. Let me know guys if you can see it. Type 2 kung nakikita nyo na yung screen ko. Okay. Okay. Type 2. Okay, good. Ganito kasi yan guys. Pagdating sa Okay. So, kita nyo yung screen ko. Ganito guys, si Facebook kasi is paano niya sineserve yung ads nyo sa target audience nyo. Auction po kasi yan or layman's term is bidding. Binibid po yung inyong inyong ads sa inyong target audience. For example, ito yung target audience nyo. Ito, pangalanan natin tong si ano tawag dito? Si Ramon. Okay? Pangalanan natin ng Ramon. Yan yung target audience mo. Now, ito ka ngayon, advertiser A. Tapos, merong advertiser B. Let's assume na pareho kayo ng products. Okay? Advertiser A, ikaw, you are selling kids apparel or kids shirts. And then, advertiser B is also selling the same thing. And let's say, for example, both of you are targeting parents. Kasi obviously, yung kids don't have the, anong tawag dito? The purchasing power. Wala pa naman pera yung mga kids. So probably, ang target audience mo dyan ay parents. Okay? So yun lang yung ko. Let me know, Ma'am Charmaine, if you have any thing in mind in terms of targeting. Now, pareho yung target si Ramon, di ba? Okay? Ang gagawin niyan ni Facebook, isi-serve yung ads ninyo kay Ramon. Okay? So let's say, hypothetically, you as an advertiser is spending, let's say, $50 per day. Ramon is also spending $50 a day. Okay? Pareho kayong budget. Okay? Pareho kayong budget, pareho kayong target audience na gusto niyo i-serve yung ad, which is si Ramon. Now, papaano nagde-decide si Facebook kung kaninong ad ang ipapakita kay Ramon? Okay? May tinatawag tayong quality ranking. Okay? Nandoon to sa sa lessons nyo sa junior strategist. Excuse me. Naubo pa ako guys Pasensya na. So may tinatawag tayong quality ranking, engagement ranking, okay? At saka conversion rate ranking. Now, pag nakita ni Facebook na nagpo-purchase si Ramon or nag-i-engage si Ramon sa ad mo, okay? Probably, Facebook will show your ads to more people similar to Ramon. Okay? Ito na naman si let's say si Cha. Pangalan natin ng Cha. Okay? Okay, pangalan natin Cha.
So, ipapakita din ni Facebook yung ads mo kay Cha. Okay? And kay Ramon. And also kay Christine. Okay? Kay Christine. Or Chris na lang. Para mas ma-short. Okay? Ibig sabihin po mga kapatid, si advertiser B, na-outbid mo in terms of your ads being shown to your target audience. So, let's assume na ang cost per purchase mo dito is $20, okay, o pesos, okay? 20 pesos per purchase or $20. Si Ramon, itong advertiser B, ang gagawin ni Facebook niyan dahil hindi engaging yung kanyang ad, walang nagko-convert, tataasan ngayon ni Facebook yung cost per purchase into probably 30, probably 40, probably 50. Okay? Ibig sabihin nun, na-outbid mo yung competitor mo at more of your ads is being shown to your target audience. And if you're, itong CPM guys, pag-uusapan natin to last day of your training para mas lalo nyo maintindihan kung bakit importante ang CPM. Okay? Yung cost per 1,000 impressions. Okay? Cost per 1,000 impressions. Ang nangyayari kasi dyan guys, ito guys, no, cost per purchase. Okay? Huwag kayong malilito cost per purchase. Okay? Tapos CPM, ibig sabihin, sa unang arangkada ng ads nyo, let's say, assuming sabay kayo nag-run ng ads, 12 a.m., 12 midnight, sabay kayo nag-run ng ads, pareho kayo ng budget. Okay? Then, let's assume na ang CPM nyo is $15. Ito. Okay? And ang CPM niya naman is 15. The moment na nakita ni Facebook, kung aling ad ang nagko-convert, aling ad ang mas maraming engagement, bumababa yung CPM na yan. Okay? Let's assume na mas nagko-convert yung ads mo, nagiging 12 yan. Nagiging 10 yan. Nagiging 8 yan. Hanggang sa mababa ng pababa. Against your competitor, dati siyang 15, pwede maging 20 na yan. 25. Pataas ng pataas. Until such time na mag-give up na si competitor B against you. Kasi na-outbid mo siya, yung ads mo ang lalong pinapakita ni Facebook. Kasi mas nagko-convert, mas nag-i-engage yung audience, at the same time, mas maraming bumibili sa'yo. Kung tinatawag po natin yan, auction or bidding. Binibid po ang inyong ads. Okay? Remember guys, bawat isa sa atin, meron tayong value kay Facebook. Alam ni Facebook kung magkano ang value mo sa loob ng algorithm ni Facebook. For example, si Ma'am Angela, alam ni Facebook kung posibleng bibili ka, okay? Or hindi. Okay? If you belong to those type of people who are just, having fun of clicking everything in their newsfeed, like click lang ng click ng kung anong ads na makita nila, na-identify ka ni Facebook na ikaw ay probably ikaw ay more on link clicks ang iyong ang iyong behavior. Ngayon naman si Baby Jane, madalas siyang manood ng videos. Kunyari, alam din ni Facebook yung behavior mo. So makakategorize ka as video viewers. Okay? And then let's say for example si Ma'am Jer, nakita na ni Facebook ang historical data mo na you bought something similar in the past, let's say 90 days, 180 days. Then you will be categorized as a purchaser or likely to make a purchase within the platform. Nagets po yung konsepto ng Facebook ads nung auction. Okay? The more po na mas, again, pinakasimpleng intindihin, the more po na mas maganda yung ads nyo, nagko-convert, mas bababa ang CPM mo. Probability pag bumaba ang CPM mo, dadami din yung
idadami din yung users na makakita ng ads mo. Kapag madaming users ang makakita ng ads mo, probability marami ang mag-i-inquire, probability marami din ang bumili. Ganun lang po siya kasimple. Okay? I-explain ko po yan in depth sa pang 5th day po natin ng ating challenge. Okay? Para mas lalo nyo maintindihan. Pero this time, isi-set up po muna yung campaign, and then let's see kung paano natin isi-set up yung kay Ma'am Charmaine na ad. Okay? Ito lang kasi nakuha kong image. Okay? So, ito yung image na sinend sa akin ni Ma'am Charmaine. So, pang kids nga siya. And then, na-notice nyo guys, may random numbers nung image. Ayan, no? Random numbers lang siya. I would highly suggest guys na i-name nyo na siya ng maayos bago nyo i-upload sa Facebook. Okay? So, let's say for example, this one, I'm going to name this as ano nga ba yung name ng page mo? Amilis ba yun? Amilis Shop. Okay, Amilis Shop. Teka lang ha. So, ang gagawin ko dito, Amilis Add 1. Okay? So, dapat magkaroon kayo ng proper naming convention. Okay? It's up to you kung anong naming convention ang gagamitin nyo. Okay? For the sake of this demo, ito lang yung ginamit ko. Now, paano mo malalaman na pasok ito sa dimension ni Facebook Ads, itong image na to? Ang gagawin nyo lang is right-click, Properties, Details, tapos tingnan nyo yung dimension, 2048 by 1938. Okay? So, hindi siya square. Okay? I would highly suggest na dapat ang ad nyo ay square. So, ang gagawin nyo guys ay pupunta kayo ng Canva. Okay? Canva.com. Okay? Then, you can create design and then custom size. Ang select yung dimension is 1080 by 1080. O, para square po yun. Okay, may ginawa na ako dito. So, ito ginawa ko lang kids apparel. 1080 by 1080. Ngayon, para hindi kayo mahirapan mag-resize nung image, ang gawin nyo lang, click nyo yung uploads, upload file. Punta ako sa downloads, hanapin ko yung image na to. Double click. Then, click ko yung image, mapupunta siya dito. Okay? Now, itong dimension na to, 1080 by 1080 na po yan. Para hindi kayo mahirapan mag-adjust ng mga ganito. Excuse me. Para hindi kayo mahirapan mag-adjust ng ganyan, punta kayo dito sa sorry guys ha. Kasi pakaramdam ko eh. Punta kayo sa Elements. And then, click nyo yung Grids. Ayan o, Grids. Tapos magkakaroon kayo ng background na green na yan. Ang gawin nyo, select nyo yung image, tapos move nyo lang, i-push nyo lang, left click sa mouse, tapos push nyo lang, yun, papasok na siya. Okay? So, ito na yung image, 1080 by 1080 na siya. So, ito yung naming convention ko sa Canva. Let's keep it as it is. Click mo yung share button, and then download. Click mo yung download na button. Okay. Check natin dito sa download. Ayun na siya. Kids Apparel. Okay. So, delete ko na itong original image para di tayo malito. Kukunin ko muna tong naming convention. Delete ko siya. I-rename ko lang siya. Ayan. Okay na siya. Now, balik ako ngayon dito sa Ads Manager. Di ba naalala nyo guys kagabi? Nag-set up na ako ng campaign. Okay, nasa draft pa. Hindi to makikita ni Ma'am Charmaine unless na i-publish ko. Ang gagawin ko ngayon, punta muna ako sa TOF. Click ko yung edit para ma-access ko yung ads. So ito guys, itong part na to, ito yung campaign level. Okay? Sa campaign level, dito mo maseselect kung anong campaign objective ang gagamitin mo. So, in our case, messaging campaign yung gagamitin natin. So, kahit wala tayong website, sinelect ko yung sales. Okay?
Sales yung objective natin. Dito mo makikita. Pagdating po sa ad set level, dito nyo makikita kung anong conversion channel ang pagsisendan nyo ng ads nyo sa website. Ito, in our case, we selected messaging apps. Okay? Sa ad set level, makikita nyo dito, conversion location. Of course, yung page nyo. Tapos yung daily budget mo. Itong nakikita nyo guys, ABO to ha. ABO setup. Kaya yung budget ay nasa ad set level. Ayun o, 100 pesos ang nilagay ko. Tapos ipapublish ko siya ng October 16, 12 a.m. So bukas yun ng madaling araw. Mamaya. Okay? And then I'll be selecting Philippines. And then let's just keep it as it is. The Advantage Plus audience targeting. This time, I'm going to let's say for example, nag-decide ka na open audience to, meaning you let Facebook find your target audience. Ang naming convention na gagawin ko dito, PH_broad open audience. Meaning, wala akong nilagay na interest targeting, wala akong nilagay na demographics targeting. Anong tawag dito? Pangalan nito. Age range ay maximum 18 to 65 plus. Dito nyo rin makikita yung age range. Pag sinwitch nyo to original audience options, okay? Switch to original audience options, use original, makikita nyo dito yung age. Okay, age range. 18 to 65 plus. Pero pagka use advantage natin, naka-automatic kasi yun, naka-default yun ng 18 to 65 plus. Okay? So, ilalagay lang natin dito ng 18 to 65 plus. Yun na yun. Okay? Now, punta tayo ng ad level. Sa ad level, obviously, nandito yung ads mo. Dito nakalagay yung kung anong itsura ng ads mo. Then, since walang Instagram account na nakakonect, so wala tayong makikita ang Instagram account dito. Unless na i-connect mo siya. Excuse me. Inom lang tayong tubig. Okay? Then, what I'm gonna do is, pupunta ako sa media, sa baba. Click ko add image. Obviously, kung image, then image. Kung video, select mo yung video. Add image. Upload. And then, tingnan ko tong yung nasa downloads ko, which is ito. Kukunin ko ngayon yung right-click, rename. Nasaan na yung rename natin? Or, i-click nyo lang ng isang beses, pero huwag nyo i-double-click yan. Makikita nyo, copy mo yung naming convention, tapos double-click mo yung image, papasok na siya dyan. Okay, and then, click next. Okay. Ngayon, mapapansin nyo guys, yung placements natin sa feeds and in-stream ads for videos, kwadrado siya, 1:1. Pag sinabing 1:1, kwadrado. Dito naman, sa stories and reels, ang recommended niya ay 9:16. Ibig sabihin, vertical. Tingnan mo to, may space siya dito, blanco. Okay? Tapos sa search result naman, 191/1. Okay? Ang gagawin nyo dito, kung halimbawa 9:16, pwede nyo itong i-select. Mag-automatic na siyang magka-crop. Tapos pwede nyo i-move ng ganyan. Okay? Pwede nyo i-move. Tapos click next. O kaya ito naman, pwede nyo i-select tong button na itong bilog na yan, and then automatically na-crop na siya. Okay? Para hindi mo na siya i-resize doon sa Canva. Okay? May question yata tayo. Coach, mas okay ba video ads kaysa sa image or depende sa campaign? Guys, walang anong tawag dito? Yes, in a sense, mas maganda ang video ads, pero hindi ko sinasabi na tawag dito, na walang chance na mag-optimize si image. Kasi there are times na engaging yung ads mo, mas nag-optimize. So, ang pinaka-bottom line nito, Ma'am Roda, is yung tinatawag nating ABT. Ano yung ibig sabihin ng ABT? Always be testing. Okay? Lagi kayo magte-test. Kaya nga po, yung itong campaign na to,
is designed for testing your ads. Okay? So sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Roda. Okay? So, then we will proceed to click next. And then makikita nyo kung ano itsura niyan sa bawat placements ng Facebook. Okay? So, okay. Then, click done. Ayun na siya. Okay? Now, pagdating mo dito sa baba, dito mo ilalagay yung iyong copy. Tinatawag itong add copy. Okay? Or add text. Dito mo siya ilalagay. And then, you will need to change this headline. Okay? Ang gagawin natin ngayon, para hindi kayo mahirapan, punta tayo ngayon ng ChatGPT. Okay? Hindi ko na ituturo sa inyo guys yung yung Canva. Napakasimple lang nitong Canva. You can actually go to YouTube and look for some tutorials. Okay? Punta ako ng ChatGPT. Okay? chat.openai.com. Hindi ko na rin ituturo kung paano mag-sign up kasi napakasimple lang nito. Just sign up for a free account. And then, ang gagawin natin dito, open muna ako ng notepad para gawa muna tayo ng template. Ang target audience natin, di ba? Mga parents or probably mommy. Di ba? Mga mommies. So, ang gagawin ko ngayon, at type lang ako ng kahit barok na English dito. Attention, mommies. Mga ganyan. Attention, mommies. This is the best ano tawag dito? Ano pinakamagandang parang capturing first line of sentence. Kasi yung dapat yung first line of sentence mo, you're calling out your target audience and then you try to put your value proposition. Bakit nila kailangan bilhin yung product ninyo? Okay? So, dun sa part na attention mommies, ano ba spelling ng mommies? M-U? Tama ba? M-U? M-O, yeah, mommies. Kinall out nyo yung target audience mo. And then, are you looking for quality kids apparel that suits your needs? Okay. Try Amelie's shop. With different pangalan nito, variations that you can choose. Okay, I'm not sure about my English kasi hindi naman tayo magaling sa English. Kaya nga po ginagamit natin yung ChatGPT. Tapos click the message button to learn more. Okay, ganyan muna. Ngayon, ang gagawin ko ngayon dyan, copy ko to. And then, punta ako kay ChatGPT. Ang sasabihin ko kay ChatGPT, anong tawag dito? Make a compelling version of this ad copy. Make a compelling version of this of this ad copy. Okay, and then I'm going to paste yung ginawa natin sa notepad. Kinopy ko yon, tapos lagay ko dito sa notepad. And then mag-generate ngayon, are you looking for quality kids apparel that suits your needs? Okay. You can choose from, okay. So, generate ko dito, send message, and then ChatGPT will generate a better copy for me. Okay? Calling all moms on the lookout for top-notch children clothing that perfectly fits your requirement, blah, blah, blah. Okay? This is just an example. And then you can modify, guys, based on your preference. Kasi, again, you know your product, you know your business more than I do. I'm just giving you an example on how you can be able to
curate an ad copy using ChatGPT. Okay? Copy ko to. Balik ako dito. Lagay ko yung primary text. And then, headline. Use a compelling headline. Probably, we can say something like, kids apparel on sale. 50% off. This is just an example, guys, ha. Ayan. Okay? You can also add emojis. Okay? Pupunta ka dito sa website na to. Pili up Facebook symbols. Ito. And then, you can look for search emoji kids or kid. No. Let's say, ito, fire. Gamitin natin itong fire. Okay? Para magkaroon siya ng parang mas compelling na headline. Tapos ito. Copy natin yan. Lagay natin dito. Okay? Now, pagdating ko dito sa baba, teka muna, may questions yata tayo. Ito pala, gumawa si Mike. Yan, good thing. Si Ma'am Roda, kapag UK at Australian po, mamis, okay. Thank you guys for sharing. Ang active tong na to, itong group na to. We are thrilled to extend exclusive invitation offering a delight for vision. Ayan. Good. Let's use. Okay. Yan, si Mike may na-generate siyang magandang copy. So let's use Mike's copy. Okay? Kinopy ko siya. And then, palitan ko to. Thank you, Mike. Good. So, put that here. Okay. And then, pwede ko tong lagyan ng ito, yung mga ganyan. Mga emojis. Okay. Parang ang daming nitong parang value prop niya. Pero let's, for the sake of this demo, ligay lang natin dyan. Tapos, ito. Then, pag mabilis guys ha, balikan nyo lang tong video. Okay. So yan, medyo may na tayo. Medyo maganda-ganda na yung itsura ng ad natin. Okay, what I'm gonna do now next is, excuse me. Yan, pumuputok pa. Sorry guys. Start conversations. Then, what I'm gonna do is click edit. And then, you can modify this sequence. Let's say, may template na siya dyan. And then, you can modify, let's say, for example, ano mga frequently asked questions dito, Ma'am Charmaine? Can you help us? Ilang ad creative po gagawin namin for starting ng FB marketing? Excuse me. Kung nag-start kayo guys, I would highly suggest na 100 pesos per day, tapos 1 ad lang muna for you to test your target audience and ito-test mo yung ad. $100 per day, 1 ad. If you have a larger budget, pwede ka mag-start ng 300 pesos or 500 pesos per ad set, and then 3 ads per ad set. But as a startup, you can always test 100 pesos per day. All good na yan. Okay? Then, siguro question number 1. Meron po ba kayong, ito, pwede mo tong i-modify. Meron po ba kayong, kahit Tagalog mo na lang, size for ages, ano mang ages, nito? Ages range nito, Ma'am Charmaine? Parang 1 to 5 years old. Okay, 1 to 5 years old. Nilagay ko lang dito kasi ito yung common or frequently asked questions. Okay? And then, we can have, meron pa ba kayong size for ages 1 to 5 years old? And then we can say something like, yes po. We have, help me out, Ma'am Charmaine. Ano yung pwede natin ilagay dito?
Yes po, we have ages up to 1 to 5 years old or until 7 years old, 1 to 7 years old. Up to 1 to 7 years old. Yan. Okay? Next is question number 2. Anong mga frequent Location po, location. Where ayan. are you located? Where are you located? Okay? We are anong location nyo? Caloocan City. Do we need to put the exact address or for security reasons? Wag na para Caloocan City na lang. Caloocan City. Okay. You can change this later on. You just need to duplicate, okay? Yep. And then we're located at Caloocan City. Okay. Now, question number 3, do you offer free shipping? Mga ganun, di ba? Pwede yan? Apo. Do you Yes. offer free shipping? Or what are your mode of payment? Something like Okay. that. Do you offer free shipping? Yes. Meron ka bang specific na parang area of delivery na, for example, pag Mindanao na, merong additional 50 pesos something? Meron ka bang ganon? Yung specific ano lang, areas? Wala naman. All over the Philippines ba ang ano mo? Ang target area mo? Kung sakali? How do I choose the right size for my child's clothing? Ano yan? Ano to, Mike? Question ba to? Let me know if questions yan. Pero dito sa automated response, do you offer free shipping? Yes, we offer, let's say, free shipping nationwide. Yan. So you can just modify later on, no? Okay po. Nationwide. Okay? What are your mode of payments? Yon. So, mag-additional tayo dito, add question. Ay, teka. Ayan, question number 4. What are your mode of payments? Answer, you can you can choose either GCash or PayMaya. Let's say ganun. GCash or PayMaya, and then you can just modify it later on. Here's our GCash account. Yan, ganun, lagay mo lang dito. GCash number. Tapos, here's our PayMaya number. Okay? And then, save template. Lagyan lang natin ng anong tawag dito? This shop chat flow sample. Okay? Para may benchmark ka. And then, all you need to do is to save and finish. Okay? Okay, and then my question. Sa test ad creatives na iraran po, Sister Russell, sa test ad creatives na iraran po, 100 pesos per day, ilang days po bubunuin para masabi na successful or failed po yung ads? Again guys, kung nandito ka kakahapon, Sir Russell, or kagabi, sinabi ko ang minimum tolerance natin ay 2 to 3 days. Maximum tolerance po natin ay up to 5 to 7 days. Okay? So, paano magkakaroon ng minimum tolerance? Ibig sabihin, babantayan mo yung iyong ad in the next 2 to 3 days kung may possibility ba na mag-optimize. For example, on the first day, walang bumili. Second day, may bumili. Okay? May bumili on the second day. Third day, walang bumili. And then, magde-decide ka ngayon, may possibility kaya to mag-optimize up until 7 days. So, antayin mo siya, bigyan mo siya ng chance, lahat naman tayo dapat bibigyan ng chance. Yeah, bigyan mo siya ng chance up until 5 days. Kung wala pa rin talaga, it's up to you, pwede mo na siyang patayin. Okay? Ang magmamatter lang doon, kung kailangan mo siyang i-max hanggang 7 days,
kung ang CPM niya or yung cost per thousand impressions niya ay mababa, may chance yun na mag-optimize. Okay? Again, yung mga metrics na yun, pag-uusapan po natin yan sa 5th day ng training natin. Okay? So, yung click-through rate niya, at least 1%, yun, may chance po na mag-optimization. Ayun, mukhang absent po si Sir Kapon. Sorry guys. So, paano nyo, okay, ito yung mga metrics para at least meron akong idea by on the 5th day. Paano nyo masasabi na pwedeng magkaroon ng chance to optimize yung ad nyo? At least, yung CPM nyo is within the ideal CPM na na-sinet nyo doon sa campaign nyo. Paano nyo malalaman yon? Again, sa pang 5th day. Pero yung click-through rate, at least 1% of click-through rate. Pag 1% pataas ang click-through rate nyo, may possibility na mag-optimization. So let it run for at least 5 days, maximum of 7 days. Okay? Kasi nagbenta siya ng second day eh. Meron siyang benta ng second day, so probability nun, posible siyang mag-optimize. Okay? So I hope nasagot ko yung tanong. And then, pagdating dito sa ad level, nakikita nyo dito, new sales ad, wala pa siyang naming convention, di ba? Babalikan ko yung downloads dito, tapos kukunin ko yung naming convention na to, copy. Yun ang ilalagay ko dito. Dapat pareho yung name nung image mo, pag pinuntahan mo sa downloads, pareho yung name dito, tapos yung dito sa ad name mo. Okay, kasi ang importante diyan, madali mo siyang mahanap sa loob ng ads library, anong tawag dito? Anong tawag dito? Madali mo siyang mahanap dito sa loob ng ads manager. Okay, papakita ko sa inyo kung paano. Okay, so okay, goods na yung ads natin. Okay, mukhang kung happy naman tayo dun sa itsura niya. And then may headline tayo ng compelling headline. All you need to do is publish. Okay, publish. Okay. X lang natin to, close. And then, makikita mo dito, naka-scheduled na siya. Okay? Now, refresh ko lang. Okay? Tapos, punta ka sa ad level. Okay, discard ko itong nasa taas guys para mas madali natin gawin yung MOF tsaka BOF. Discard drops ko muna yung yung dalawa sa taas para matitira lang tong na-schedule natin. Ayan. So, makikita nyo dito, ito yung sinasabi kong CPM mo. CPM, cost per thousand impressions, cost per click, click-through rate. So, sobrang dami niyan guys na mga information na yan. Hindi ko sa inyo pinapasaulo lang. Hindi ko sa inyo pinapasaulo yan. 4 na metrics lang ang pag-aaralan natin yan by 5th day. Okay? Yung pang 5 araw natin. Pupunta ka ng ad set level and then click mo to. Punta ka ng ad level, processing na siya. Kung gusto mong makita yung ad preview, click mo to and then preview. Okay? Sa mga aspiring media buyers, guys, kung gusto nyong i-send kay client kung ano yung bago mag-live yung campaign, ang gagawin nyo dyan is click itong share, tapos share a link. Okay? Share a link and then copy. Okay? And then isi-send nyo kay client. Tapos makikita ni client kung anong itsura ng ad nyo. Okay? So, assuming na ako si client, pupunta ako sa browser ko. Yung sinend mong link sa kanya, ilalagay ko dito sa browser ko. Tapos, i-click ko dyan. And then, ito yung makikita ni client. Okay? Sabi dito, Amelie Shop wants to share an ad with you. Okay, tapos, click mo tong show ad. Tapos, lalabas yun sa newsfeed mo. Okay? Ayun siya, oh. Kaya lang merong, ang problema nito kay Facebook. May bug. Hindi ko alam kung bakit hindi siya lumalabas. Ayun, sponsored demo. Ayun, oh. Pero dapat yung image na dito yan eh. Teka, switch ko muna tong Switch ko muna sa personal profile ko. Baka sakaling okay. So, lagay ko dito. Paste ko dito yung URL na yun, yung ad preview. Okay? Actually, kahit hindi mo na i-show ad kasi makikita mo na dito kung ano itsura. Ayan, no? See more, blah, 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 blah. Okay?
May question tayo. Yung ads na po ba yan is lalabas sa FB page ni client? Yun. May tinatawag po tayo, good question, Sir Russell. May tinatawag po tayong, ano tawag dito? Dark post at meron po tayong tinatawag na regular post. Okay? Again, makikita nyo guys yung lesson na yun sa Junior Strategist na course. Okay? Ang tanong ni Sir Russell, yung ads ba na yan ay lalabas sa FB page ni client? Hindi po. Kapag ang ginawa nyo po ay pinublish nyo sa ads manager dito, okay, ginawa nyo kung ano yung step na ginawa ko, hindi po siya lalabas sa ads manager. Sa page. Okay? Although, ma-serve yung ad mo sa target audience, pero hindi mo siya makikita sa page. As a matter of fact, kung gusto mo puntahan yung page, try natin na preview. Tapos, Facebook, let's say, Family Shop, no? Puntahan natin sa Family Shop. Switch, Family Shop. Ayan, puntahan natin si Family Shop. Bagal. Bagal ang net. Okay. C page. Click mo lang yung next. Accept. Use page. Okay. Ayun o, makikita mo dito, wala siya. Hindi yan lalabas dito. Yung ginawa natin. Okay, last post pa yata 2022. So, ito, kahit i-grid view mo yan, hindi siya lalabas dyan. Kasi yung pinublish po natin ay tinatawag pong dark post. Okay? Now, assuming na gusto mong gamitin, alam ba ito, yung post ng June 30, 2022, itong pinost ni Ma'am Charmaine na anong tawag dito na image na to, gusto kong gamitin siya sa ad. Ang gagawin ko lang dyan, balik ako dito, duplicate ko lang to. Duplicate. Tapos, instead na create ad, ayun o, instead na create ad, click mo tong drop down, yung inverted triangle, use existing post. Okay, and then select post. Tapos makikita mo dito yung post na yan. Available Carter's Vietnam button. Ayun o, available Carter's Vietnam button, blah, blah, blah. Ang gagawin ko ngayon dyan, select ko to. Tapos continue. Okay, and then, since walang Instagram, hindi natin magagamit yun. Okay, and then all you need to do is publish. Okay, walang button. Actually, you can change post naman eh. Or you can modify the post itself. Okay, depende doon sa gusto mong anong tawag dito? Call to action button. So, ganoon ang gagawin nyo guys kung gagamitin nyo yung post nyo mismo sa page. Okay? So, we can also put the naming convention based on the ad ID. Ang gagawin ko ngayon, copy ko tong ad ID. Okay? Papalitan ko to ng FB page post tapos colon, lagay ko dito yung yung ad ID para alam ko na galing to sa regular post. Okay? Ito ay regular post. Hindi siya dark post. Okay? And then all I can do is publish. Okay? Now, teka, bakit may problema? Traffic, bakit may problema? Okay. So, you can use replies of only traffic. Okay. Nagbago-work lang pala to doon sa doon sa messages campaign na engagement, hindi dito sa sa sales. Okay, discard ko muna to. Okay? So, may question tayo. Yung existing post ba parang boosting na lang ba kasi walang campaign target? In a sense, yes, parang boost post ang mangyayari doon, pero nasa loob ng ads manager. Okay, mas magkakaroon ka ng mas maraming options as compared to the boost post. Okay? So I would not recommend using the boost post button. Instead, use the Power Editor. Kung tawagin natin to Power Editor o yung Ads Manager. Okay? So naka-schedule na yung TOF natin. Okay? So I hope malinaw yung natin doon ha. Switch ko muna to. I hope malinaw yung pagkakaiba ng dark post sa
regular post. Okay? Now, ang gagawin natin naman ngayon is yung MOF. Okay? Ang gagawin ko ngayon, duplicate lang muna natin to para hindi tayo paikot-ikot sa Ads Manager. So, huwag kayong malilito, same pa rin naman yung ano. So, ito yung campaign. Babalik ako dito. Ang gagawin ko ngayon ay i-click ko tong All Tools. Select ko yung audiences para mag-create tayo ng custom audience. Okay? Ang gagawin ko ngayon, create custom audience. Tapos, Facebook page. Next. And then, hanapin ko yung page ng Amelie Shop. Ayan, select ko. And then, you can select the inverted triangle, anyone who visited the page, who currently like or follow your page. So, it's up to you. Pero in this demo, I'm just gonna select everyone who engaged with your page in the last 365 days. So, I'm going to name this as Amelie's Shop. Everyone who engage FB 365. Okay? And then create audience. Okay? Then meron ka ng audience na nag-engage sa Facebook page mo in the past 365 days. Now, kung may website ka, same thing ang gagawin mo. All you need to do is to create audience, custom audience, select mo lang yung website, same thing. Okay? Since wala pa tayong pixel or at website, so hindi ko ipoproceed yan. Same thing with Instagram, custom audience, Instagram account, next. And then hanapin mo yung Instagram account. Since walang Instagram account na nakakonect dito, hindi po natin i-ano. Kung ano yung ginawa ko ng process doon sa Facebook page, yun din ang susundin nyo. Okay? And then all you need to do is go back to this campaign. Ang gagawin ko na ngayon is gagawa ako ng MOF campaign. Duplicate ko lang to. And by the way, i-pause ko muna yung campaign para hindi siya mag-live, hindi siya mag-run. Okay, pause ko muna. Kasi baka mamaya makalimutan natin, bigla mamaya alas 12, biglang mag-live siya. So, duplicate ko muna to. Okay. And then, close. Re-rename ko lang siya ng number 2, MOF, or yung retargeting campaign natin. Okay. Okay. So, MOF na siya. Pagdating mo dito sa ad set level, okay, babaguhin mo tong naming convention dito. Click mo yung edit. And then, scroll down ka dito. Ang gagamitin mo na ngayon dito ay, instead of interest targeting, ang gagamitin mo ay custom audience targeting. Saan na nga ba yan? Teka lang Ayun. So, naka-advantage plus tayo kaya hindi mo siya makita. Ang gagawin mo, switch to original audience options. Ayun o, isi-switch mo lang. Use original audience. Scroll down ka. Tapos, custom audience. Itong custom audience na to, kopyahin mo lang tong ginawa mong custom audience. Copy. Balik ka dito. O kaya pwede mo rin i-select dito, custom audience, kung saan na siyang lalabas. Okay, yan o. Family Shop, everyone who engaged page in the past 365. Click mo lang yan. Yan na yung magiging target audience mo. Instead na yung dun sa TOF, di ba, broad audience yun. This time, you are going to retarget people who engage with your page in the past 365 days. Make sure, guys, na kapag retargeting campaign ang ginagawa nyo, i-uncheck nyo to. Ito, i-uncheck nyo yung advantage custom audience. Kasi kapag naka-check yan, mag-expand yung audience mo outside doon sa engagement, itong custom audience na ginawa mo. So, pinaka-importante, naka-uncheck dapat ito. Hindi siya naka-check. Kasi pag naka-check yan, mag-expand yan. So, masisira yung targeting options mo. Okay? Now, ang gagawin mo ngayon, kopyahin mo to, papalitan mo to ng naming convention para alam mo na everyone who engaged with the page. And then, you can also change the ads na nandito sa retargeting options mo. Let's assume lang na ito na rin yung, kumbaga, ibang ad na yung nandito. Okay, let's just assume so that we can move through the BOF. Okay, and then what I'm gonna do is just publish.
Okay, para ibang set of ads na yung nakikita nila. Parang yung first, let's say, anong tawag dito, yung una nilang nakitang ad is ito. Tapos let's assume na meron yung ibang ad na pinasok dito. So pag na-retarget sila, ibang ad na ibang value proposition yung makikita nila. Hindi yung paulit-ulit na ito yung ad na nakikita nila. Okay? Ituturo ko din sa inyo yung ad frequency. Okay. So i-close ko to. Punta ako sa campaign level. Meron na akong MOF, yung tinatawag nating retargeting campaigns para sa warm audience. Okay? Now, mag-setup ako ng BOF, duplicate. Mas magmamatter to, guys, yung BOFs kapag meron kayong Shopify website. Okay? Kung gusto niyo mag-build ng inyong sariling Shopify website, may free training po ako dito sa anong tawag dito? Sa Facebook group natin. Punta lang kayo ng Digital Homie Academy. Tapos, punta nyo yung featured. Ayan, meron free Shopify training po tayo dito. Okay, panoorin nyo lang yung recorded training. 3 araw to. So, day 1, tapos day 2, day 3. Okay? So, dito sa bandang baba, makikita mo dito yung yung sa comment section. Alam ko naglagay ako dito ng day 1, day 2. Ayun day 1, day 2, and day 3. So, pwede nyo panoorin yung para makakreate kayo ng sarili nyong Shopify store. Okay? Free training po yan, guys. Pwede nyo puntahan. Okay. Pwede nyo, okay, send ko dito sa Send ko dito sa chat. Pwede nyo puntahan to. Okay? Lahat ba nasa group na? Naka-join na sa Facebook group? Kasi kung hindi kayo naka-join pa, hindi nyo ma-access yan. Okay, lagay ko na rin din dito sa GC po natin. Teka lang. Ito. Shopify training. Okay? Puntahan nyo lang yung na yan. Yung link na yan. Okay? So, let's move on dun sa ating lesson. So, meron na tayong MOF. May question yata. Newbie question po. If my TOF, MOF, at BOF, cover na po ba yun ng 100 pesos per day as a ad set or magiging triple po yung budget ko since 3 po yung campaign? Triple po yung magiging budget nyo kasi 3 campaign po ang nilaunch nyo or 3 ad set din yung nilaunch nyo. So, let's say for sa TOF campaign, ng budget natin dito, 100. Okay? Sa MOF campaign, 100 din. So, nakaka-200 na tayo. Okay? So, ibig sabihin, magra-run yung campaign mo, 200 per day. Kasi meron kang 100 sa TOF, meron kang 100 sa MOF. Now, kung isasabay mo din na mag-run yung BOF, duplicate natin. Okay? Close. Name ko to number 3. Tapos, BOF. Okay? Dito sa BOF, pag messaging campaign kasi yung gamit nyo, mahirap gumawa ng pangalan nito ng BOF custom audience targeting. Mas maganda kung may website kayo kasi pwede nyo i-gawin dito sa ad set level. Ang targeting nyo is everyone who added to cart but not make a purchase. Okay? So let's just assume na meron tayong naggawang custom audience based doon sa website visitors na nag-add to cart pero hindi bumili. Pwede nyong gamitin as BOF yon na target audience. Okay? Meron training to sa junior strategist. Again guys, pwede nyong i-access yun. Puntahan nga natin ngayon para makita nyo. Okay, punta ako ng digitalhomie.net para makita nyo. Online courses. Okay, and then go to beginner's guide. Learn the basics of Facebook advertising. Click nyo to. Guys, sino pang hindi na open tong yung dashboard nyo? Message nyo ako ngayon para Tapos hanapin mo tong how to create a custom audience. Lesson number 13 sa beginner's guide. Lesson number 13. Click mo yan. Tapos, meron ditong lesson how to create
custom audiences. Yan. Nandito yung lesson na yan. Ito naman, how to create custom audience based on email list. Okay? So, ma-access nyo yan. Okay? Shopify is different po sa website. Shopify is a website. Marami po kasing website builder. Meron tayong WordPress, meron tayong Shopify, meron tayong Wix, meron tayong anong tawag dito? List of website builders. Ayan, makikita niyo po diyan 20 ayan oh. So merong Wix, merong Weebly, GoDaddy, pero ang pinakakilala po kasi dito is Shopify talaga. Shopify, tsaka Wix and WordPress. Okay? Pero if you guys have a product na gusto nyo i-launch using Shopify, ang pinaka the best option. Lalo kung halimbawa product ni Ma'am Charmaine, which is mga kids apparel, I highly suggest Shopify ang gamitin nyo. Okay, kasi madali yung Shopify mag-build. Okay, pero pag mga coaching program, probably Wix is okay. Kasi Wix ang gamit ko eh. Squarespace okay din naman eh. Okay, so yun po yung ano natin. Yung domains, dito ka makakabili ng domains sa GoDaddy. Pero meron na ring pwede ka na ring bumili ng domains doon mismo sa loob ng Shopify. So you can access that training sa Digital Home Academy Facebook group natin dito sa featured, and then step by step na tutorial kung paano ka mag-build ng sarili mong website. Make sure guys na gamitin nyo itong link na ito, okay? Kasi kapag ginamit nyo yung Shopify na website, directly kayo pupunta ng Shopify website, ang isi-charge inyo ni Shopify on your first month is $29. Pag ginamit nyo yung affiliate link ko, ang isi-charge lang sa inyo ni Shopify is $1 per month for the next 3 months. Okay, $1 is about 55 pesos per month. So, gamitin nyo itong affiliate link ko. Okay? And, yun. So, pwede nyong gumawa ng Shopify website dito sa free training na to. Okay, Dux? Question po, what if magtatayo ako ng Shopify, paano po yung fulfillment po ng item delivery? Sorry, baka out of topic question. Pwede kayo mag-build. Nandoon na yung kasama na yung fulfillment. Okay, nandoon sa training yung merong pahapyaw doon. Pero kung if you want to hindi ko pa kasi nilo-launch tong na to, yung course na to, yung in-depth Shopify training. Pero you can build your own Shopify na dito sa training na to. Yung question mo po kasi Relj is in-depth. So yung pagdating sa fulfillment, etc. So standby lang kasi pag ni-launch ko yung in-depth Shopify tutorial, you will be able to anong tawag dito? To get a special discount para dun sa mga naka-enroll dito sa academy. Okay, sa labas, anong tawag dito? And by the way guys, yung special discount na yun, naka-ano lang yun, applicable lang yun sa mag-upgrade ng digital scientist. Okay? Pagka yung sa junior strategist, regular, lang po yun, regular discount. Pagka sa digital scientist, may special discount na kayo makukuha. Only for digital scientist enrollees. Okay? So, okay. Sir, can I post my own products in Shopify or affiliate products lang? Yes, you can post your own products sa Shopify. Okay? Affiliate marketing, ibang topic po 'yun. Ibang topic po ng course 'yun. So hindi magkaiba po although Shopify pa rin naman siya, pero more on tuon yung kanyang tawag dito, yung topic is sa affiliate marketing. You are using Shopify website but affiliate marketing ang ang forte. So hindi ko pa siya sa ngayon. Pero yung regular Shopify building lang is ito, pwede niyo na ma-access tong course na to. Okay? Okay, so sana nasagot ko yung tanong niyo guys, and then let's move on doon sa
BOF. Okay, para hindi tayo malayo. Okay? So, okay, thank you. Okay. So, again guys, nandito tayo sa BOF. Let's just assume na itong custom audience na ito ay everyone who added to cart but didn't make a purchase. So, pwede natin itong pangalanan ng ATC website 365. Okay? Obviously, yun ang ilalagay nyo dito. Ito. Tatanggalin mo tong engagement with the page in the past 365. Ang ilalagay mo is yung na-create mong custom audience based doon sa add to cart na hindi bumili. So, yun ang ilalagay mo doon. Okay? So, this is just an example of how you can be able to create the BOF campaign if may Shopify website kayo. Okay? So, what I'm gonna do is publish this ad and let's just assume na ibang ad din ito. Let's say, for example, ang pinakamagandang ad na ilalagay nyo sa BOF campaign is yung promo ad o yung offer. Okay? Let's say, for example, this is going to be an offer 50% off. Okay? 50% off. Yan ang ilalagay nyo dyan and then publish. Remember guys, hindi agad-agad bibili sa inyo yung target audience nyo. Okay? Let's say for example, doon sa TOF, ang nakita nila doon, ang price point mo is 600 pesos. Diba? Dito sa TOF. 600 pesos ang price point niya. So, they engage with your page. Kaya nangyari, na-interested sila pero hindi pa sila bumibili. Nakikita lang nila yung ads mo. Now, nag-add to cart yung mga nag-engage na yon pero hindi pa rin bumili. Parang for some reason, they opted out. Probably wala pa silang pera nung time na yon. And you have to push them furthermore down the funnel here in the BOF campaign. Okay? All you need to do is make an irresistible offer that they cannot refuse. Okay? For example, again dito, let's say for example, ang price point is 600. Nalagay ko lang dito guys para makita nyo yung idea. So, ang price point niya is 600. Tapos, let's say, nagbigay pa kayo ng dito, ng another offer. Binaba nyo to 500 pesos. Okay, nag-engage siya, binaba nyo na to 500 pesos. Hindi pa rin bumili. No-brainer offer, yung irresistible offer nyo, only this week. Okay, only this week lalagay nyo for only 350 pesos. Pag hindi ka pa bumili, ewan ko na lang sa'yo. Diba? So, no-brainer na yon or 300 pesos na lang only this week. Only for those people na nag-add to cart pero hindi bumili. So, ipapush mo siya ng anong tawag dito? To make a purchase. Okay? So, ganun yung magiging niyan. Yung magiging itsura niyan pagka ginawa nyo ng campaign. Okay? So, tanggalin ko to para hindi, siguro I keep it as it is para hindi kayo malito. Questions, guys? Questions dun sa ating campaign structure. Again, yung campaign structure, guys, is ABO ko sinetap. Ibig sabihin, yung budget ay nasa ad set level. And then, kapag mag-scaling ka tayo, by the way, bigay ko na rin sa inyo kung paano nyo i-scale yan. Ang gagawin nyo dyan, pag i-scale nyo na yung campaign, halimbawa, na-test nyo na tong TOF testing campaign nyo. Actually, mas maganda ako lalagay mo to ng testing eh. Okay? Para makita nyo. Tapos, pagka na-test nyo na nag-work siya, ang gagawin nyo ngayon, duplicate. Okay, duplicate. Tapos, instead of testing, gagawin nyo to ng scaling. And then, isi-switch nyo lang to ng CBO. Ito. Turn on nyo lang to. Pag tinurn on nyo ng CBO, di ba 100 pesos yung budget nyo doon? Pwede nyo nang bombahin to 500. Depende sa inyo. Okay? And then, publish. Kasi scaling campaign na yan, di ba? Publish. Now, ang gagawin nyo lang dito, sa scaling campaign, di ba, naka-CBO na siya. Ayan, nakita nyo na yung budget, nasa campaign level na, nasa labas.
Pagdating nyo dito, sa ad set level, gagawa lang kayo ng ibang variation ng ad set. So, di ba 18 to 65 plus to? Probably ang gawin nyo, dahil doon sa testing campaign nyo, ang lumalabas ay between, let's say, 25 to 45 ang nagko-convert. Duplicate nyo lang to, tapos i-change nyo lang yung, anong tawag dito, yung age range dito sa baba. So, switch nyo to original audience options. Use original. And then, what are you gonna do is to change the age range. Let's say, ang nagko-convert is 25, between 25 to 45 years old. Yun po ang ilalagay nyo dito. And then, obviously, papalitan nyo din to ng 25 to 45 years old. Okay, and then, this one, and then, publish. Okay? Now, ang gagawin ni Facebook niyan, dahil dalawang ad set na ang meron kayo, ayan o, isang 25 to 45, tsaka isang 18 to 65, ang gagawin ni Facebook niyan, yung 500 pesos na budget nyo, magfo-flow yun dito sa ad set na to, and hahanapin ni Facebook kung alin yung mas magandang ad set na nagko-convert. Ganun po nag-work yung CBO. Okay? You are using the same ads sa ad level. Okay? May question si Russell. What if may na-deny or na-restrict doon sa mga ads? Gagawa po ba ng another campaign? No, you don't need to create a new campaign. You just need to duplicate that same ad and make changes out of that ad. Okay? Same campaign. All you need to do is duplicate the ad and then make some revisions out of it. Okay? Sana nasagot ko yung tanong ni Sir Russell. Question, guys. Scaling na to So ito, meron kang testing campaign, meron kang scaling campaign. Okay? So, with a larger budget. Question. I'm happy to answer questions in the next 3 minutes. Okay? Medyo overtime na Pero yeah, we can accept questions. If brand new po ang FB page, recommended na po ba na mag-run agad ng ads? Yes. As long as na Facebook compliant yung ads nyo. Kasi mayroong mga nagsasabi, kailangan mo muna i-warm up yung yung ad account mo. Kailangan mo muna kasi bago lang. No. As long as na Facebook compliant yung ads nyo, ma-approve po yan. Kasi meron silang tinatawag na kailangan i-warm up daw yung yung ad account. Di po totoo yun. Huwag kayong maniniwala doon. Walang warm up na Kailangan compliant yung ad nyo. Wala kayong binabiolate sa advertising guidelines ni Facebook. And you can directly publish an ad without any hesitation na kailangan nyo muna i-warm up, mag-spend muna kayo ng ganitong amount, ganyan-ganyan. Hindi po totoo yun. Okay? Kung saan nyo po nakuha yun, tanggalin nyo na po sa isipan nyo yun. Hindi po totoo yun. Pero pa nga iba nagsasabi kailangan daw wag kayong gagamit ng GCash, wag kayong gagamit ng Paymaya kasi mas okay daw yung PayPal, ganyan-ganyan. Hindi po totoo yun. Kasi in the first place, bakit naman ilalagay ni Facebook yung PayPal dyan, yung Paymaya at saka GCash dyan? Kung mas validated si credit card. Diba? So, hindi po totoo yun. Yes po, sabi dun sa unang na-attend ko na training, need 6 months existing. Sabi din po dapat credit card lang. Hindi po totoo yan. Okay, maniniwala. Sorry to say, but hindi naman sa sinisiraan ko yung previous trainings nyo. No, hindi po sa sinisiraan ko or Pero wag po kayong maniniwala doon sa kailangan 6 months, 3 months. Ang paniwalaan nyo yung kailangan nyo munang establish yung credibility nyo para makapag-create kayo. Di ba? Sinabi ko sa inyo, bago yung business manager nyo, bibigyan kayo ni Facebook ng 2 ad account. Pwede kayong mag-create ng 2 Facebook ad account as a start. Pag na-build nyo na yung credibility nyo at yung ads nyo is okay naman, wala kayong binaviolate kay Facebook, bibigyan kayo ulit ni Facebook ng chance na magkapag-create ng bagong ad account. Yun po ang totoo. Okay? Yun po yung fact. Okay? Wag po kayong maniniwala na
in the next 3 months, kailangan i-warm up yung ads nyo. Hindi po totoo yan. At kailangan credit card ang ginagamit nyo kasi mas hindi ka mare-reject or hindi ka mababan ni Facebook. Wala pong kinalaman dun yun. Okay? So, I hope nagkalinawan po tayo dun. Kung saan nyo po nakuha yung information na yun, I'd rather not follow it kasi hindi po totoo yan. Okay? GCash lang din po gamit ko in funding my ads and yung location gamit ko din. Okay naman po so far. No restrictions. Yes. Totoo yun. Kahit ako, GCash lang yung ginagamit ko eh. Kasi ako, in reality guys, hindi na ako, may tama kasi ako sa credit card. It was my fault when I was younger. When ano lang, yung parang nagkaroon ako ng credit card. Tapos, parang nung time kasi nung kabataan mo, parang, alam mo yung kaskas ka lang ng kaskas. Hanggang hindi mo mamalayan, baon ka na pala sa utang. So, nung time na yun, nagkaroon ako ng credit card issues. Hindi na ako ngayon makakuha ng credit card dahil meron nga akong tama sa credit card. Meron akong unpaid, unsettled balance. Sad to say, yun nga, nakakahiyaman tanggapin, pero meron akong unpaid balance. Kaya nag-resort ako sa GCash and PayMaya and Home Credit. Doon yung ginamit kong payment method. Okay? So, as long as, again guys, ito bottom line, as long as na Facebook compliant yung ads nyo, huwag kayong maniniwala na kailangan ay credit card ang gamitin nyo. Okay? So, I hope nagkalinawan tayo doon. At least, I was able to impart this session, how to set up your campaign, how to structure your campaign. And tomorrow, ano nga topic tomorrow? Yeah, I'll try to na medyo pagod pa kasi ako guys, kalarating ko lang galing Bicol. So, kaya yung boses ko ganito, pagpasensyahan niyo na nauubo ako, Makati yung lalamunan ko. Medyo pagod na pagod pa ako. So, wasted pa ako. Kararating ko lang kaninang umaga. So, see you guys tomorrow and then I'll give more of the information na kailangan niyo matutunan about Facebook ads. Okay? Coach, yung 2FA, kailan po natin gawin? Okay. Buti na paano mo. Napaalala mo. Let's try to establish the 2FA tomorrow. Okay? Establish natin yung two-factor authentication and more information about running Facebook ads. Okay? Yes, last na lang. Yes. Go ahead. Ma'am Cher, go ahead. Pwede po ba sumali doon sa Digital Scientist? Yes. Hanggang ano na lang po yung promo natin hanggang Tuesday next week. That's gonna be October 17. Ano ba? Yeah, October 17 yung promo natin. Again guys, kung sino yung gustong mag-upgrade ng kanilang subscription, anong tawag dito? So, kung gusto nila mag-upgrade ng subscription, is yung video, pwede isasend ko sa inyo mamaya kung paano. Okay? Next batch na lang po ako sasali pero magbabayad na ako. Okay? Kasi po, di ko pa mag-gets masyado. Baka malito ako. Ang kagandahan po kasi sa Digital Scientist, guys, kapag nag-upgrade kayo, lifetime membership po yun. Okay? And then lifetime membership, you can be able to get exclusive discounts ng upcoming courses na sa inyo lang po. Wala po sa labas. Hindi ko pa ibibigay sa labas yun. Kayo lang po makakuha ng discount na yun ng Digital Scientist. Ang probability na parang may idea kayo, let's say for example, ang regular price nun is, let's say, 10K. Ang regular promo lang nun na offer ko doon is around mga 30% off lang. Pero sa Digital Scientist na members, i-drop ko yun hanggang 50% off. Okay? So, yun. Ganun po yung kaibahan pagka naka-join kayo sa Digital Scientist. Yes, Sir Russell. Hi, sir. Apo. Yung akin po kasing business, medyo hindi po siya Facebook compliant kasi sa forex industry po kasi. Okay.
Yun po yung challenge ko now, kaya parang ayoko mag-run ng ads kasi may experience nga po ako na-restrict before. So yun po yung challenge ko, kaya may nagsuggest din sa akin na yun nga, mag-content creation muna before posting on publish any ads. Tama po. Tama po 'yun. I'd rather suggestion ko lang kung forex ka, um, gawa ka ng content creation, content marketing, and then kapag nag-run ka ng ads, make it as broad as possible in terms of your message dun sa ads mo. So, mag-isip ka ng paraan kung papaano mo i-build yung ads mo na hindi not mentioning anything about forex. Okay? Pwede mong gawin dito, um, ang gawin mong ad sa suggestion, let's say, do you want to, let's say, kasi pag sinabi mong extra income, napa-flag agad eh. Ano sir, nasa AI po ako, artificial intelligence. So pwede ko po siyang doon na lang. Oo. So parang ang gawin mo ganito, parang magbigay ka muna ng, okay, pinaka the best mong gawin. Mag-launch ka ng webinar. Okay? Doon mo i-nurture yung audience mo sa loob ng webinar kasi mas safe yon. Okay, mas safe yung gagawin mo, mag-launch katulad ng ginagawa ko. Mag-launch ka ng webinar, doon mo i-educate yung target audience mo. Pero yung directly na magbe-mention ka about forex, malaki yung chance mo na maban kasi ifa-flag ni Facebook yan na unrealistic outcomes. Okay? Pagdating dun sa advertising guidelines nila. So you can say something like, do you want to learn like side hustles that you can parang pwede mong gawin as part-time or yung free hours mo. Make sure na yung pagkakagawa mo ng ad copy hindi ganoon ka networking marketing-ish type of pang-come on. Okay, make sure na medyo broad siya. Tapos if you want to learn more, medyo broad lang siya. If you want to learn more, click the link to join the free webinar. And then doon mo siya bombahin ng information sa webinar. You can say anything about forex doon mismo sa webinar. Okay, and then you can give you can actually create a PDF file. Gawa ka ng ebook. It's simple as creating a Canva file. And then ilagay mo doon, download this free ebook on how you can be able to build your portfolio about forex. Yun yung lead magnet mo. And then join the free webinar. And then pag nag-join sila sa webinar, bombahin mo ng lahat ng information about forex. Yun yung masasuggest ko. One thing is create a landing page. Okay? I highly recommend funnelfy.io. Okay? Kasi guys, hindi ako affiliate ng Funnelfy, no. Pero maganda yung landing page builder na 'yon. Kasi yun ang ginagamit ko dun sa landing page ko eh. So funnelfy.io, meron silang yung parang tier 1 na price point, which is yung 1997. One time payment lang yun eh, 1997. Pwede ka na magkapag-create ng multiple landing page and multiple website, multiple domains. So pwede mo siyang gamitin. Accio, yes, one of I've heard maganda rin yung Accio kay Sir Madge Studio. So okay din yung Accio. May Accio na po ako, same with Funnelfy and landing page for lead magnet. Okay. Okay. Nasagot ko yung tanong mo. Hindi ko kabisado yung system.io, pero highly recommended ko Funnelfy. So sureball yun guys kung sino yung gustong maggawa ng landing page. And kung gusto nyong gawin nating course, yung additional course natin yon, yung Funnelfy builder. Kung mag-join kayo dun sa digital scientist na course, yun kasama yun sa natin sa module.
Okay? Sana nasagot ko yung tanong. May additional pa or may follow-up questions pa about dun sa Forex? Coach, kailangan po ba ng PAS or AIDA model para sa AdCopy? Yes. Oo. Kailangan yung AIDA model na yon nasa ano yan, nasa advanced, yun sa digital scientist course. Hindi po natin i-discuss dito yon sa junior strategist. Although binigay ko sa inyo on how you can be able to curate a simple AdCopy. But pagdating sa in-depth na AdCopy, sa digital scientist course nyo po yun makukuha. Okay? Sana nasagot ko yung tanong. Question? Follow-up question? Even ano guys, kung familiar kayo sa Kangen water. Okay? Yung Kangen water kasi, may pagka-networking din ang dating nung kasi. Hindi nila ginagawang ad yung Kangen. Ginagawa nilang ad is more on nanghihikayat sila ng potential client. Ang nilalagay nilang details dun sa kanilang landing page or sa kanilang ad is learn more how you can be able to earn additional income. Ganun lang. Parang super broad lang. And then if you want to learn more, join the webinar. And then dun sa webinar, dun mo palang malalaman na Kangen pala yung binebenta mo. So ganun mo you can get away with it by using those technique. No? Na super broad. At tatargetin mo yung emotions nila. If you are a person who wants to earn more income, yun yung target mo pag nag-curate ka ng ad copy. Okay? Good. So I think overtime tayo ng 30 minutes, but I'm happy to share some of my thoughts, and let me know guys if you have any more questions tomorrow. Two-factor authentication set up natin tomorrow. Okay? Thank you guys. Have a good night and see you guys tomorrow. All right? Bye-bye.